Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? Eto na nga po ang ating napakasarap na inipit pineapple. Abay, gustong-gusto ko nga po talaga ito. Tigit sa lahat ay sobrang sarap. Bagay na bagay po talaga sa ating mga kiddos. Kaya naman, handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin sa paggawa ng pineapple filling ay crushed pineapple 400 grams, sugar 250 grams, fresh milk 400 grams, tubig 1 cup, cornstarch 150 grams, at butter na 50 grams. Atin na pong inilagay ang pineapple, sugar, fresh milk, yellow food color na 1 kurot, tubig, cornstarch dito, at pinaandar na nga po natin dito ang ating kalan sa medium heat at haluin lamang po natin ito ng haluin para po hindi po siya masunog. At dahil okay na nga po ito, pwede na po natin hinaan ang ating apoy at ilagay na po natin dito ang ating butter. Yan, continue lamang po natin hanggang po sa matunaw na ang ating apoy. Or kapag sobrang init naman po at medyo natunaw na po ang ating butter, ay atin na pong patayin ang ating apoy dito. Okay, at atin na nga po itong pinapalamig. Yan, halo-haloin lamang po natin. Kasi po medyo mainit pa rin po ang ating kalan dito. Ayan, at okay na nga po ito mga ka-bakers. Kaya naman po, pwede na po natin itong ilipat sa ating lalagyan kung gusto niyo po. Syempre po, dapat po ganito na po ang kanyang consistency, yung malapot-lapot na po siya at okay na nga po ito. Ngayon naman, ang paggawa naman natin para sa ating cake ay egg white 5 peraso, cream of tartar 1/4 teaspoon, sugar 70 grams, egg yolk 5 peraso, mantika 1/2 cup, fresh milk 1/2 cup, salt 1/4 teaspoon, sugar 70 grams, cake flour 150 grams, baking powder 1/2 tablespoon, at vanilla flavor na 2 teaspoon. Ilagay na natin ang mantika, fresh milk, asukal, at asin, baking powder, cake flour. Haluin na natin ito para magsama-sama na ang mga sangkap na ating nilagay dito at matunaw na rin ang ating asin at asukal. Pagkatapos ay ilagay na natin ang egg yolk. Atin na itong haluin ng haluin para magsama-sama na sila at para mawala na rin po ng kaunti ang mga buo-buo nito. Yan, continue lamang po natin. At dahil nawala na po ay atin na pong ilagay ang ating vanilla flavor. Siyempre, atin lamang din pong i-continue ang paghahalo nito para po magsama na po lalo sila at mawala na rin po ng maigi ang mga buo-buo nito. Kailangan po kasi talaga na wala na po siyang buo-buo at kung meron man pong bubbles ay hayaan lamang po natin ito. Ngayon naman, sa ating mixer ay ilagay na nga po natin ang egg white at cream of tartar at atin na nga pong buksan ang ating mixer. Hayaan lamang po natin itong mag-mix hanggang po sa umalsa na po ng kaunti ang ating egg white. At dahil umalsa na po ay atin na pong ilagay ang asukal. Pwede naman po nating patayin ang ating asukal habang nilalagay ang ating egg white. Continue lamang po natin ulit ang pag-mix hanggang po sa umalsa na po ito ng kagaya nito. Ayan. Puting-puti na po siya at fluffy, foamy. Atin na pong tanggalin sa ating mixer. At ilipat na nga po natin ito sa ating unang minix. Okay, dahan-dahanin lamang po natin ito mga ka-bakers. At pagkatapos naman po nating mailipat ito, ay atin na nga po itong haluin ng haluin yan. Yung paghahalo naman po nito mga ka-bakers ay kung kaya po natin na isang direction lamang po para po hindi po masyadong bumabaha ang ating egg white. Okay, dokes. At ngayon nahalo na nga po ay atin na nga po munang i-ready ang ating lalagyan. Ito po ay roll pan na 11 by 15 na mayroong parchment paper at 2 pieces po ang ating kailangan. Okay, atin na nga po itong isalin. At pagpantay-pantayin lamang po natin ang mga ito. 2 lamang po, kaya po kayang-kaya na rin po itong pantayin dahil alam kong kayang-kaya nyo. Go, go, go mga ka-bakers! Pagkatapos naman po nating mahati, ay atin na nga po itong ipaning or ipantay na po natin. Pwede po tayong gumamit ng timbangan dito. Para po ma-sure po natin na pantay-pantay po or pantay po ang timbang ng bawat isa na inilagay natin sa ating roll pan. At eto na nga po sila isa mga ka-bakers. Atin na po itong itaktak ng dahan-dahan para po lumabas po yung ibang bubbles at malesen po. At ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200, sa baba ay 200 at ang baking time ay 10 minutes. Pagkatapos po ng 10 minutes ay luto na nga po ito, kaya atin na po muna itong kuhanin. At syempre just take your time lamang po mga ka-bakers dahil napakainit po talaga nito. Yan. Tanggalin na po natin agad dito sa ating lalagyan at palamigin po natin ito
nang wala na po sa lalagyan nito para po mas mabilis po siyang lumamig. Pag malamig na po, ay atin na nga po itong hahatiin. Yung hati naman po mga ka-bakers ay 3 by 5 or depende na po sa inyo. 15 pieces po ang magagawa natin dito. Pero depende po yan sa inyo kung gaano po kalaki ang gusto nyong gawin mga ka-bakers. So yan, meron na po tayong 1, 2, 3, 4, 5 at 3 po ang gagawin natin dito. Ayan, okay dokes mga ka-bakers. At dahan-dahanin lamang po natin. Kayo na po ang bahala kung gusto niyo pong sundan ng ating 3 by 5 na hati. Okay, at na naman pong haluin ang ating pineapple filling at ang ilalagay po natin kada isa ay 1 tablespoon. Kung kayo po ay naramihan sa ating 1 tablespoon, pwede na rin naman po itong bawasan. Pero kung kayo po ay nawo-worry, baka sobrang tamis, naku, wag po kayo mag-alala mga ka-bakers dahil napaka-perfect po talaga nito. Hindi ko na nga po sasabihin kung ilan po ang aking nakain, nahihiya po ako. Anyways nga po, ito na nga po atin na po siyang iipitin. Yan, ganyan lamang po. Yung bawat gilid lang po yung iipitin natin. Hindi lang po lahat ng gilid kundi yung 2 gilid lamang ang ating iipitin dito. Yan. Yan na nga po mga ka-bakers ang ating mga nagawa, ang ating finished product na sobrang sarap, sobrang yummy naman talaga, sobrang delicious, sobrang proper, sobrang elegant. Ayun ako po mga ka-bakers, napaka-sarap po talaga nito. The last but not the least ay maglalagay po tayo dito ng ating asukal. Kung ito naman po ay optional lamang, kung ayaw nyo na po siyang lagyan ay okay lang din naman po mga ka-bakers. Napakabenta po talaga nito mga ka-bakers, kaya no worries po talaga kaya abay, nako, kung meron po kayong mga bata mga ka-bakers, nako, mabenta po talaga to sa inyo. Abay, proven and tested na nga po talaga mga ka-bakers. Kaya naman po mga ka-bakers, gawin nyo na din ang ating napakasarap na inipit pineapple. Hinding-hindi po talaga kayo magsisisi mga ka-bakers. Video pa nga lang po talaga mga ka-bakers at nakakatakam na nga po talaga ito. Yummy! Kaya naman po napapadaldal na nga po ako. At eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. Mateo 13 verses 45 to 46. Ang perlas na mahalaga. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang negosyante na naghahanap ng mga mamahaling perlas. Nang makakita siya ng isang perlas na napakahalaga, umuwi siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang perlas na iyon. Amen, amen, amen. Napakahalaga talaga ng kahulugan ng ating Bible verse ngayon. Kaya naman mga ka-bakers, atin itong pagnilay-nilayan dahil napakahalaga talaga at napaka-importante na malaman natin kung gaano kahalaga ang langit kumpara sa temporaryong bagay na meron tayo ngayon. Kaya ang ating problema ay ating ibigay sa Diyos dahil ang kapalit naman nito ay ang walang hanggang kasama natin siya. Hindi ko man alam kung paano explain ito at maaring hindi ko pa alam ang lubos na kahulugan ng verses na ito. Pero isa lamang alam ko, tayo ay tinatawag ng Panginoon na mas magkaroon pa tayo ng oras sa Kanya. Dahil hindi natin alam kung hanggang saan or hanggang kailan na lang ang ating oras dito sa mundo. Ano ba naman kilalanin natin ang ating Ama at ang ating tagapagligtas? Amen. Mabuhay si Jesucristo. Siya ay maghahari magpakailan pa man. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ka-bakers. Hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna. Take care. At higit sa lahat ay God bless.